Hi there! Magandang araw! Panibagong araw, panibagong aralin dito sa Chair Irie channel. And don't forget to subscribe our channel. Magandang araw mga bata! Ngayon ay panibagong paksa na naman ang ating pag-aaralan. Ito ay patungkol sa tatlong kaantasan ng pang-uri. Unang antas ay lantay, ang ikalawa naman ay pahambing, at ang ikatlo ay pasukdol. Upang higit ninyong maunawaan ang ating paksa, ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga katangian ng bawat isa. Tara! Ay lantay. Ito ay naglalarawan ng tanging katangian ng pangalan o panghalip. Ang uri ay nasa lantay na kaantasan kapag walang ipinaghahambing na dalawa o maraming pangalan o panghalip sa pangungusap. Halimbawa, mabagal ang pagong. Ang salitang naglalarawan o pang-uri ay mabagal, na naglalarawan sa pagong na isang halimbawa ng pangalan. Kung mapupunan ninyo, ang pang-uri ay nakatuon sa iisang pangalan lamang o walang paghahambing na ipinapakita sa pangungusap. Ang ikalawang halimbawa naman ay malakas ang ulan sa aming lugar. Ang salitang naglalarawan o pang-uri ay tama. Malakas na naglalarawan sa pangalang ulan. Kaya nasa antas na lantay ang malakas dahil ito ay naglalarawan sa iisang pangalan. Ang ikatlong halimbawa naman, siya ay masunurin sa kanyang mga guro. Ang salitang naglalarawan o pang-uri ay tama. Salitang masunurin na naglalarawan sa salitang siya na isang halimbawa ng panghalip. Kaya nasa antas ng lantay ang pang-uring ginamit dahil ito ay naglalarawan sa iisang panghalip lamang sa loob ng pangusap. Ngayon naman ay alamin natin ang pangalawang kaantasan ng pang-uri, ang pahambing. Ito ay kaantasang naghahambing ng katangian ng dalawang pangalan o panghalip. Maaaring ito ay magkatulad o di magkatulad. May dalawang uri ang paghahambing. Ito ay ang pahambing na patulad at pahambing na di magkatulad. Pahambing na patulad kapag ang dalawang pangalan o panghalip na pinaghahambing ay magkatulad o magkapareho ang katangian. Ikinakabit sa salitang ugat ang mga unlaping magkasing, magkasin, magsing, magsin, at sing o sin. Halimbawa, magkasinsaya ang magkaibigang Dan at Neri. Salitang naglalarawan ay tama. Magkasinsaya. Ang unlaping ginamit ay magkasin, na ikinabit sa salitang ugat na siya upang ipakita ang parehong damdamin ng dalawang pangalang nabanggit sa loob ng pangusap na parehong masaya. Ikalawa naman ay sina Ana at Benny ay magkasing tangkad. Ang nais ipabatid ng ikalawang bilang ay parehong matangkad, sina Ana at Benny. Tandaan na sa pahambing na patulad, kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa titik na B at P, ang mga panlaping magkasing, magsing, kasing, sing ay nagiging magkasim,
magsim, kasim, sim. Bawa ang unlaping sing na idinagdag o ikinabit sa salitang ugat na puti dahil sa ang salitang ugat ay nagsisimula sa titik na P. Ang nang sa sing ay nagiging M, kaya ang sing puti ay nagiging sim puti. Ganun din ang magkasing bigat dahil ang salitang ugat na nagsisimula sa titik na B, ang magkasing bigat ay nagiging magkasim bigat. Halimbawa, magkasing bangis ng leon ang tigre. Litang naglalarawan o pang-uri ay tama, simbangis, na tumutukoy sa parehong katingian ng dalawang pangalang nabanggit. Ang leon at tigre ay parehong mabangis o simbangis. Ang ikalawang pangusap ay ang nanay at tatay ko ay magkasimbait kaya mahal na mahal namin sila. Ang pang-uri ay tumpak, magkasimbait, na nagpapakita ng parehong katangian ni nanay at ni tatay na parehong mabait, kaya ang antas ng simbangis at magkasimbait ay nasa pahambing na patulad. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng pahambing, ang pahambing na di magkatulad. Ito ay may dalawang uri, ang pahambing na palamang at pahambing na pasahol. Ngayon ay tuklasin natin ang pagkakaiba ng dalawa. Pahambing na palamang. Kapag ang isang pangalan o panghalip sa dalawang pinaghahambing ay nakahihigit ang katangian, ginagamit ang mga sumusunod sa paghahambing: higit, lalo, mas, at di hamak. Upang mas lalo ninyong maunawaan ang tungkol sa pahambing na palamang ay narito ang mga halimbawa. Una, mas mahaba ang buhok ni Daniela kaysa kay Rona. Ikalawa, higit na matulin ang motorsiklo kaysa sa bisikleta. Ang mga pang-uring ginamit upang ipakita ang kahigitan o kalamangan ng isang katangian sa dalawang pangalan o panghalip na pinaghahambing ay sa unang bilang ay tama, mas mahaba. Sa ikalawa naman ay higit na matulin. Ikalawang uri naman ng pahambing ay ang pahambing na pasahol. Kapag ang isa sa dalawang pinaghahambing na pangalan o panghalip ay may mas mababang katangian sa pinaghahambingan, ginagamit ang mga sumusunod sa paghahambing: ano, di kasino, di lubha, at di masyado. Halimbawa, di masyadong maasim ang manggang ito kung ihahambing sa binili ni nanay kahapon. Ikalawa, si Frances ay di gasinong masibag na gaya ni Larry. Mga panghusap na ito ay halimbawa ng pahambing na pasahol. Gamit ang salitang di masyadong maasim at di gasinong masibag. Pangusap, ang salitang ginamit ay di masyadong maasim. Sa ikalawang pangungusap naman ay di gasinong masipag. Ang ikatlong kaantasan naman ng pang-uri ay ang pasukdol. Ito ay kaantasang tumutukoy sa namumukod o nangingibabaw na katangian ng pangalan o panghalip. Nagpapakita ng pinakamatindi o pinakasukdulang katangian ng paghahambing ng higit sa dalawang pangalan o panghalip. Sa kaantasang ito ay gumagamit ng mga panlaping pinaka, napaka, pagka, ubod, lubha, sobra,
hari ng. Halimbawa, pinakamaputi si Melay sa magpipinsan. Pangalawa, ubod ng ganda ang ate ni Maria kaya maraming binata ang nagbibighani sa kanya. Ikatlo, pinakamasunurin siya sa buong klase. Ang mga pang-uring ginamit na nasa pasuktol ay tama ka. Pinaka maputi. Sa ikalawang bilang naman ay tama ka. Ubod ng ganda. Ang ikatlo naman ay tumpak. Pinaka masunurin. Ba ninyong naunawaan ang ating aralin? Kaya naman, sa bahaging ito ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na sagutin ang maikling pagsasanay. Ito ay aking inihanda upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin. Handa na ba kayo? Tara na at ating sagutin! Tukuyin kung lantay, pahambing o pasuktol ang mga pang-uring may salungguhit sa bawat pangungusap. Unang bilang, mataas ang nakuhang marka ni Rolly sa asignaturang Filipino. Ano kaya ang inyong sagot? Lantay? Tama! Ikalawang bilang, ubod ng linis ang bakuran na Lola Nena. Ano kaya ang iyong sagot? Pasukdol. Tama ka. Ikatlong bilang, napakakisig ng kanyang bunsong kapatid. Pasukdol. Tama. Ang salitang ginamit ay napakakisig. Kaapat na bilang, pinakatahimik si Rodel sa magpipinsan. Ano kaya ang iyong sagot? Tama ka. Pinakamatahimik ay salitang ginagamit. Ito ay pasukdol. Panglimang bilang, ang batang magalang ay nakalulugod. Tama. Ang salitang magalang ay pang-uring nasa lantay. Pang-anim na bilang, lakas ang ulan kahapon kaysa ngayon. Ito ay pahambing. Tama ka. Ang bilang, higit na malamig ang klima sa Baguio kaysa sa Tagaytay. Alin kaya ang iyong sagot? Pahambing. Tumpak ka ang iyong sagot. Pangwalong bilang, ang aming mag-anak ay palaging masaya. Tama ka. Ang sagot ay lantay. Pangsiyam na pangusap. Magsintibay ang sapatos ni Kelly at Noela. Ang tamang sagot ay pahambing. Tama ka. Huling bilang, ang bahay namin ay di gaanong malaki kaysa sa bahay ng pinsan kong si Lexi. Ano kaya ang iyong sagot? Tumpak. Ito ay pahambing. Galing-galing ninyo. Kaya't bigyan ng palakpak ang inyong mga sarili. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin.